Nang dahil sa drone, nakita ko ang GF ko at lalaki niya sa damuhan. Hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na isang drone, isang laruan na para sa iba ay panglibangan lang, ang magiging dahilan para gumuho ang mundo ko. Kung may magsabi man sa akin noon na mahuhuli ko ang girlfriend ko sa panloloko gamit ang drone, malamang pagtatawanan ko lang. Akala ko kasi ang drone pang travel vlog, pangkuha ng sunset, pang YouTube intro, o kaya panghanap ng nawawalang pusa. Pero mali ako. Minsan, ang katotohanan lumilipad. Tahimik ang buhay ko noon. Hindi perpekto, pero sapat. May trabaho ako, may pangarap, at may girlfriend akong akala ko ako lang ang minamahal. Mahilig ako sa tech. Isa sa mga ipon ko noon, isang mid-range drone. Hindi sobrang mahal, pero malinaw ang kamera. Tahimik ang lipad at kayang kumuha ng detalyadong video kahit medyo mataas. Pang sideline ko sana sa future, pang content, pang memories. Isang hapon tumawag ang kaibigan ko. Tawagin na lang natin siyang Marco. Bro, pwede bang hiramin yung drone mo? Bakit? Nawala kasi yung pusa ko. Baka nasa bubong ng kapitbahay o sa mga abandoned na bahay. Gusto ko lang i-check. Wala namang masama. Kaibigan ko siya. At pusa lang naman. Pinahiram ko. Kinabukasan, binalik niya agad. Walang issue, walang kwento, walang kakaiba. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero hindi. Isang buwan ang lumipas. Tahimik ang isang buwan. Walang problema sa relasyon namin ng girlfriend ko. O yun ang akala ko. Solo living siya. May sarili siyang inuupahang unit sa isang subdivision. Madalas akong bumisita. Komportable siya sa kwarto niya. Komportable siya sa kama. Komportable siya sa yakap ko. O baka, komportable lang siyang magsinungaling. Isang gabi bigla ulit tumawag si Marco. Bro, pwede ko bang hiramin ulit yung drone? Napakunot noo ako. May nawawala na naman bang pusa? Tahimik siya sandali. Hindi, basta may huhulihin lang. May kakaiba sa tono niya. Hindi siya natatawa. Hindi siya pabiro. Pero pinahiram ko pa rin. Hindi ko alam na sa gabing iyon, may huhulihin pala na katotohanan. Kinabukasan, binalik niya ang drone. Normal ang itsura niya pero parang may bigat sa dibdib. Pagka-uwi ko, may pumasok na message sa phone ko. Galing kay Marco. Bro, may isisend ako sa'yo. Pakicheck ng mabuti. Sabihin mo sa akin kung may kilala ka. May kasunod na 2 video file. Parehong mahaba. Parehong kuha ng drone ko. At pareho, babago sa buhay ko magpakailanman. Unang video, ang gate. Pinanood ko ang una. Kuha ito sa taas, medyo angled, isang subdivision gate, tahimik, hapon. May isang lalaking nakamotor, naka-helmet, nakaabang. Halatang may hinihintay. Hindi random ang pwesto, hindi delivery rider, hindi tambay. Maya-maya may babaeng lumabas sa gate. Short hair, napaupo ako. Hindi kita ang mukha ng malinaw pero ang lakad, ang pangangatawan, ang buhok, parang pamilyar. Sinundo siya ng lalaki. Sumakay siya sa motor na parang sanay na sanay. Hindi awkward, walang tanong, walang paalam, parang routine. Pinilit kong wag mag-assume. Sige, sabi ko sa sarili ko.
Maraming babaeng short hair, pero may bumigat na sa dibdib ko. Ikalawang video, ang damuhan. Ito ang video na sumira sa akin. Malawak na bakanting lupa, mataas ang damo. Walang bahay, walang tao. Tahimik. Hanggang sa nakita ko ang motor. Parehong motor. Parehong kulay, parehong detalye, at dalawang tao. Ang lalaki, hindi ko kilala. Ang babae, short hair. Suot ang pamilyar na damit, hindi malinaw ang mukha, pero malinaw ang galaw. Magkalapit sila, magkayakap, naghahalikan. Wala pang tuluyang nangyari, pero nasa puntong malapit na. Yung puntong wala ka ng palusot. Yung puntong desisyon na ang ginagawa mo. Nanginginig ang kamay ko habang pinapanood. Habang bumababa ang drone, mas rinig ang tunog. Napansin nila. Nagpanik. Biglang naghiwalay. Nagmamadaling nag-ayos ng damit. Tumingin sa taas. Hindi nila alam kung sinong may hawak ng drone. Hindi nila alam kung may nanonood. Pero may isang lalaking nakaupo sa kwarto, nanginginig, nanlalamig at nasasaktan. Dali-dali silang sumakay sa motor at umalis. Parang mga magnanakaw na nahuli sa akto. Parang mga pusong walang konsensya. Tinawagan ko si Marco. Paano mo nalaman? Tanong ko. Halos walang boses. Matagal siyang natahimik bago sumagot. Bro, matagal ko na tong alam. Parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ko. Yung girlfriend mo, tsaka yung lalaki, barkada ko. Nanikip ang dibdib ko. Magkakasama kami sa isang bahay. Naririnig ko yung kwento, yung mga biro, yung mga sikreto. Tahimik ako. Hindi ko sinabi agad kasi hindi ko alam kung paano. Pero nung hiniram ko yung drone mo, nakita ko yung pusa ko. Yun ang sinukli ko sa'yo, yung katotohanan. Mas pinili niyang maging kaibigan ko kaysa takpan ang kalokohan ng barkada niya. Kinagabihan, pinuntahan ko ang girlfriend ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Pinakita ko lang ang video. Tahimik siya. Tapos, tumanggi. Ako yan? Hindi ako yan. Parang insulto sa sakit ko. Hindi kita mukha dyan, oh. Wala kang pruweba. Nagkataon lang. Sabi ko sa kanya, mahina pero malinaw. Ang komportable mo sa kwarto tuwing tayong dalawa. Pero mas gusto mo pala sa damuhan. Hindi siya makatingin sa mata ko. Ang masakit pala, hindi lang yung panloloko, kundi yung harapan ka ng nagsisinungaling. Kahit may ebidensya na, mas pinili niyang gawing tanga ko. Mas pinili niyang ipaglaban ang kasinungalingan kesa aminin ng pagkakamali. At doon ko naintindihan, hindi lahat ng hindi malinaw ang mukha, hindi na totoo ang nangyari. Minsan, ang galaw ang nagsasabi ng lahat. Umalis ako nang walang sigawan, walang drama, bit-bit ko lang ang sakit, ang aral, at ang drone. Hindi ko alam kung anong mas masakit, na niloko niya ako o na may ibang lalaking nakakaalam bago pa ako. Pero isang bagay ang sigurado, minsan, ang katotohanan ay hindi lumalapit sa'yo sa anyo ng salita. Minsan,
Lumilipad ito sa himpapawid, tahimik, malinaw, at walang awa.